Edukasyon ng tanging yaman na hindi mananakaw ni numan. Katagang palasak na nating naririnig mula sa ating mga magulang. Ngunit, paano naman kung dahil sa kahirapan ay tila ninanakaw naman ito ang atensyon upang makapag-aral? Kung ang paaralan ang nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga batang ito, ang lawa ng Taal naman ang tumatayong ikatlong tahanan nila pagkatapos matuto sa paaralan. Sa obserbasyon ni Teacher Joanne, may malaking epekto sa isang bata kung may kahati sa atensyon ang pag-aaral nito. May advantage at disadvantage eh. Ano yung advantage nun? Natututo silang sumalamin sa hirap ng buhay. Natututo silang tumulong sa magulang sa murang edad, supposedly ay hindi pa, pero kinakailangan nilang gawin dahil sa hirap ng buhay. Namumulat sila ng mas maaga sa realidad na ang buhay ay hindi ganun kadali. So yung span of attention, yung batang subjected sa ganung trabaho, syempre hati. Mahirap kasing mag-aral na may iba kang iniisip na nagtatrabaho ka pa, tumutulong ka pa sa magulang mo. Ganito ang kalagayan ng ilang kabataang Batanggenyo sa Barangay Bilibinwang, Agoncillo, Batangas. Isa si Miguel, 15 anyos, sa mga bata rito na kailangan ng harapin ang mundo ng pagtatrabaho at isabay ito sa pag-aaral. Medyo nahihirapan din po ako dahil pisikal ang pagtatrabaho. Para po din sa pag-aaral ko dahil hindi na po humingi ng baon sa ama ko, gano'n. Sariling sikap ko na rin po. Batay sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, ang bilang ng mga nagtatrabahong bata na 5 years old hanggang 17 years old ay tinatayang nasa 1.48 million noong 2022 na nagpapahiwatig ng pagtaas ng 112,000 mula sa 1.37 million noong 2021. Kasi sa public school talagang madaming estudyante ang prone sa ganyang status. And one of those ay si Miguel nga, okay? Kasi si Miguel, nung nag-aaral siya nung year level 9, a week ay siguro mga 3 days papasok siya. The remaining 2 days ay tutulong siya sa paglalaot, pangingisda, pagpapatuka, ayan. Ayon sa mga mananaliksik sa sektor ng edukasyon, marami sa mga Pilipinong estudyante na mula sa indigent families ang mas pinipili na unahin ang pagtatrabaho sa halip na gawing prioridad ang kanilang pag-aaral. Bagamat may mabigat ng responsibilidad si Miguel sa murang edad, hindi niya pinababayaang lamunin siya ng pagsubok upang hindi makapag-aral. Sinasabi ko po hindi mo na po makakapasok at sasama mo na po kay Papa sa paglaot. Bale, babawi na lang po sa susunod na subject. Ganun. Ang Taal Lake ay bahagi ng Batangas na nabibilang sa Region 4A, Calabarzon. Tinagurian ang Taal Lake bilang pangatlo sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Sa kabila ng panganib na maaari nitong maidulot, ang biyayang bigay nito sa mga mangingisdang Batanggenyo ay hindi pa rin matatawaran. Alas 4 pa lamang ng umaga ay gigising na ang mag-amang sina Miguel at Tatay Michael upang maghanda sa pagpalaot. Kapeng barako ang kanilang kasangga bilang pampagising. Higit sa lahat, dala-dala ang determinasyong makahuli ng maraming isda bilang panibagong kita sa maraming nakaabang gastusin. Minsan, kung saswertein ka kapag makaka 30 kilos, yan. Medyo maganda-ganda po yung kinikit. Pero hindi naman po yun araw-araw. Ang kilo po nun is 200 ang per kilo yung malalaki. Yung maliliit po is 40 pesos lang po ang per kilo. Kaya mas mababa yung maliliit. Kaya ginagawa ko po, sa halip na yun ibigay ko sa kanila yung maliliit, dinadaing ko na lamang. Kasi mas mahal po yung kilo ng daing na maliliit kaysa dun sa ipagbibili ko siya ng sariwa. Marami sa mga pamilya rito sa Agoncillo, Batangas ang kumukuha ng kanilang kabuhayan sa pangingisda. Bukod sa pagbebenta ng mga sariwang isda, karaniwang ginagawa ang proseso ng pagdadaing bago ito maibenta. Tulad ni Miguel, isa rin si Jane 9 na taong gulang pa lamang.
ang namulat na rin sa pagtulong sa kanilang hanap buhay. Bakit gusto mo silang natutulungan dito sa pagdadaing? Para po mabilis at mayabol na po sa init. Paano kapag napapagod ka na? Ano ginagawa mo? Tinitiis ko na lang po. Pagod man ang pangangatawan sa pagdadaing, mahalaga pa rin para kay Jane ang edukasyon. Tuwing kailan ka na lang tutulong kapag may pasok ka na? Pag po pagka-uwi, tanghali naman po ang uwi namin. Sa loob ng isang linggo, karaniwang kumikita ang pamilya ni Jane ng 1,500. Sa halagang ito ay pinagkakasya na rin ni Nanay Jennifer ang mga kailangan ni Jane sa pag-aaral. Bilang nanay po, may pagkakataon po ba na siyempre natural po yung hirap? Ano po yung mga kadalasang naiisip niyo po kapag ganito, may matumal, may problema? Dasal. Wala po pong magagawa pag po walang hanap buhay. Kunting tiyaga lang po dito. Wala po kailangan po talaga yung ganyan mainit. Pero pag umuulan po talaga wala. Matumal. Ang edukasyon ay karapatan ng bawat isang bata. Walang pinipiling kulay, estado at lahi. Kaya't bilang mga guro gaya ni Teacher Joanne, ang matulungan ang mga working student ang kapaki-pakinabang na advokasya para mapanatili ang kalidad ng kanilang edukasyon, na sa ilang paraan ay mapagaan ang mabigat nilang pasan sa murang edad pa lamang. Meron kaming mga alternative ways and interventions na ginagawa. Hindi namin sila pinababayaan kasi kita namin yung potential ng bata. Nagtatrabaho ka, pero still, gusto mong mag-aral ng mabuti, and that's good. Ang lokal na pamahalaan ng Agoncillo, Batangas ay nakikipagkaisa rin sa iba pang mga ahensya na nagbibigay ng scholarship programs tungo sa kalidad na edukasyon. Siyempre, saludo tayo sa mga katulad ni Miguel na nagsisikhay na maging working student o working learners. Tayo ay naghahanap ng ibang mga ahensya na nagbibigay din ng scholarship programs para yung hindi kayang tugunan ng ating lokal na pamahalaan ay meron naman tayong maibigay din sa kanilang ayuda. Kaya sobrang natutuwa kami at sa tunay, yung mga ganyang bata, yan ang malaki ang potensyal. Naiiyak ko. Malaki ang potensyal na maging kapaki-pakinabang na mga mamamayan ng ating lipunan. At yung pinaka-unique na characteristic na meron siya ay yung pagiging masipag niya. Kasi yun nga, mulat siya sa hirap. Mulat siya sa pagtulong sa magulang. Yun yung number 1 characteristic na meron siya at taglay niya. At tingin ko, yun yung magdadala sa kanya sa pangarap niya. Sobrang saya po dahil makakapagtapos po ako ng pag-aaral sa ganitong trabaho po. Na kahit pagdadaing, pag-iingisda. Para sa mga gaya ni Miguel na working student, mayroon siyang payo na nais ibahagi. Magsipag po sila, tulungan po kanilang mga magulang. Kahit gano'n lang po ang kanilang trabaho, kahit maliit man po ang kinikita. Kasi iniisip ko po yung magulang ko po yung paghihirap po. Doon po ako mukha ng lakas ng loob para mapagtrabaho po. Trabaho o eskwela? Ito ay tanong na maaaring walang kasagutan. Nasulyapan natin ang natatanging kwento ni Jane at Miguel na sumasalamin din sa istorya ng milyon pang mga kabataan sa ating bansa. Ang maagang pagkamulat sa realidad ay hindi nangangahulugang malabo nang maabot ang mga pangarap. Maging sila, hindi pa tapos ang lakbayin. Malayo pa kung tutuusin. Ngunit ang mahalaga ay tuloy-tuloy lang sa paglalakbay hanggang sa hindi na natin namamalayan na naabot na pala ng mga batang ito ang rurok ng tagumpay.